Ang pagkamatay ni Lady Lena ay ang unang trahedya ng 120 act, ngunit hindi ito ang huli. Sapagkat ito ay magiging isang taon kung saan marami sa mga matagal ng kumukulong tensyon at paninibugho na sumalot sa 7 kaharian sa wakas ay kumulo, isang taon kung kailan marami at higit pa ang magkakaroon ng dahilan upang managhoy at magdalamhati at punitan ang kanilang mga kasuotan, bagamat walang iba kundi ang Sea Snake, si Lord Corlys Velaryon, at ang kanyang marangal na asawa, si Prinsesa Rhaenys, na maaaring naging reyna. Nagluluksa pa rin ang Lord of the Tides at ang kanyang ginang para sa kanilang pinakamamahal na anak nang dumating muli ang Stranger, upang buhatin ang kanilang anak. Si Ser Laenor Velaryon, asawa ng Prinsesa Rhaenyra at ang sinasabing ama ng kanyang mga anak, ay pinaslang habang dumadalo sa isang perya sa Speaky Town, sinaksak hanggang mamatay ng kanyang kaibigan at kasamang si Ser Carl Corray. Malakas na nag-aaway ang dalawang lalaki bago naglabas ng mga talem, sinabi ng mga mangangalakal sa perya kay Lord Velaryon nang dumating siya upang kunin ang bangkay ng kanyang anak. Si Corray ay tumakas noon, nasugatan ng ilang lalaki na nagtangkang hadlangan siya. Ang ilan ay nagsabing may barkong naghihintay sa kanya sa labas ng pampang. Hindi na siya muling nakita. Ang mga pangyayari sa pagpatay ay nananatiling misteryo hanggang ngayon. Isinulat lamang ni Grand Maester Mellows na si Ser Laenor ay pinatay ng isa sa kanyang sariling mga kabalyero sa sambahayan pagkatapos ng isang away. Ibinigay sa amin ni Septon Eustace ang pangalan ng pumatay at idineklara niyang selos ang motibo ng pagpatay. Laenor Velaryon napagod sa pagsama ni Ser Carl at nabighani sa isang bagong paborito, isang gwapong batang eskudero ng 60. Ang kabute, gaya ng nakasanayan, ay pinapaboran ang pinakamasamang teorya, na nagmumungkahi na binayaran ni Prinsipe Daemon si Carl Corray upang itapon ang asawa ni Prinsesa Rhaenyra, inayos ang isang barko na magdadala sa kanya, pagkatapos ay pinutol ang kanyang lalamunan at pinakain siya sa dagat. Isang kabalyero ng sambahayan na medyo mababa ang kapanganakan, si Corray ay kilala na may panlasa ng isang Panginoon at isang pitaka ng isang magsasaka, at ibinigay sa labis na pagtaya bukod pa, na nagpapahiram ng isang tiyak na paniniwala sa bersyon ng mga kaganapan ng tanga. Gayunpaman, walang katiting na patunay, noon o ngayon, kahit na ang Sea Snake ay nag-alok ng gantimpala na 10,000 gintong dragon para sa sinumang tao na maaaring maghatid sa kanya kay Ser Carl Corray, o maghatid sa pumatay sa paghihiganti ng isang ama. Kahit na ito ay hindi ang katapusan ng mga trahedya na magmarka ng kakilakilabot na taon. Ang sumunod na nangyari sa High Tide pagkatapos ng libing ni Ser Laenor, nang ang hari at hukuman ay naglakbay patungo sa Driftmark upang magpatotoo sa kanyang patong, marami sa likod ng kanilang mga dragon. Napakaraming dragon ang naruroon kaya isinulat ni Septon Eustace na ang Driftmark ay naging bagong Valyria. Alam ng lahat ang kalupitan ng mga bata. 13 si Prinsipe Aegon Targaryen, 11 si Prinsesa Helaena, 10 si Prinsipe Aemond, at 6 si Prinsipe Daeron. Parehong dragon riders sina Aegon at Helaena. Pinalipad ngayon ni Helaena ang Dreamfire, ang she-dragon na minsang nagdala kay Rhaena, ang Black Bride, ni Maegor the Cruel, habang ang batang si Sunfire ng kanyang kapatid na si Aegon ay sinasabing ang pinakamagandang dragon na nakita sa mundo. Maging si Prince Daeron ay may dragon, isang magandang asul na she-dragon na pinangalanang Tessarion, kahit na hindi pa siya nakakasakay. Tanging ang gitnang anak na lalaki, si Prinsipe Aemond, ang nanatiling walang dragon, ngunit ang kanyang grasya ay may pag-asa na may tuwid iyon, at naglagay ng paniwala na maaaring manatili ang korte sa Dragonstone pagkatapos ng libing. Ang isang kayamanan ng mga itlog ng dragon ay matatagpuan sa ilalim ng Dragon Month, at ilang mga batang hatchling din. Maaaring pumili si Prince Aemond, kung matapang ang bata. Kahit 10, hindi nagkukulang ng katapangan si Aemond Targaryen. Sumakit ang jibe ng hari, at nagpasya siyang huwag hintayin ang Dragonstone. Ano ang gusto niya sa ilang puny hatchling, o ilang hanggal na itlog? Doon mismo sa High Tide ay isang dragon na karapat-dapat sa kanya, si Vhagar, ang pinakamatanda, pinakamalaki, pinakakakilakilabot na dragon sa mundo. Kahit na para sa isang anak ni House Targaryen, palaging may mga panganib sa paglapit sa isang dragon, partikular sa isang matandang dragon na masama ang ulo na kamakailan ay nawalan ng sakay. Hinding-hindi siya papayagan ng kanyang ama at ina na lumapit kay Vhagar, alam ni Aemond, lalo na't subukang sumakay sa kanya.
Kaya tiniyak niyang hindi nila alam, dumudulas mula sa kanyang higaan sa madaling araw habang natutulog pa rin sila at nagnanakaw pababa sa labas ng bakuran kung saan pinakain at pinagkukulungan si Vigor at ang iba pang mga dragon. Inaasahan ng prinsipe na may Mount si Vigor ng palihim, ngunit habang gumagapang siya patungo sa dragon, isang boses ng bata ang umalangaw-ngaw. Layuan mo siya. Ang boses ay pagmamay-ari ng bunso sa kanyang mga pamangkin sa kalahati, si Joffrey Velaryon, isang batang lalaki na 3. Laging isang maagang bumangon, si Joff ay lumabas mula sa kanyang kama upang makita ang kanyang sariling batang dragon, si Tyraxes. Sa takot na ang bata ay mag-alarma, sinigawan siya ni Prinsipe Aemond na tumahimik, pagkatapos ay itinulak siya pabalik sa isang tumpok ng dumi ng dragon. Habang nagsimulang humagulgol si Joff, tumakbo si Aemond kay Vigor at umakyat sa kanyang likuran. Mamaya sasabihin niya na takot siyang mahuli kaya nakalimutan niyang matakot na masunog at kainin, tawagin itong katapangan, tawagin itong kabaliwan, tawagin itong kapalaran o kalooban ng mga Diyos o kapritsyo ng mga dragon. Sino ang makakaalam ng isip ng gayong halimaw? Alam natin ito, umuungol si Vigor, bumangon, nanginginig ng malakas, pagkatapos ay pinutol ang kanyang mga tanikala at lumipad. At ang batang prinsipe na si Aemon Targaryen ay naging Dragon Rider, 2 beses na umiikot sa mga tore ng high tide bago bumaba muli. Ngunit nang siya ay lumapag, naghihintay sa kanya ang mga anak ni Rhaenyra. Si Joffrey ay tumakbo upang kunin ang kanyang mga kapatid nang si Aemond ay umakyat sa langit, at parehong sina Jace at Luke ay dumating sa kanyang tawag. Ang mga prinsipe ng Velaryon ay mas bata kay Aemon. Jace ay 6, si Luke 5, si Joff ay 3 lamang ngunit 3 sila, at sila ay armado ng mga kahoy na espada mula sa bakuran ng pagsasanay. Ngayon sila ay nahulog sa kanya na may matinding galit. Nanlaban si Aemon, binasag ang ilong ni Luke sa isang suntok, pagkatapos ay pinutol ang espada mula sa mga kamay ni Joff at binasag ito sa likod ng ulo ni Jace, pinaluhod siya. Habang ang mga nakababatang lalaki ay lumayo sa kanya, duguan at bagbog, sinimulan silang kutsain ng prinsipe, tumatawa at tinawag silang, ang mga malakas. Hindi bababa sa sapat na gulang si Jace para tanggapin ang insulto. Muli siyang lumipad kay Aemond, ngunit sinimulan siyang hampasin ng nakatatandang lalaki, hanggang sa pagsadyap ni Luke sa kanyang kapatid, hinugot ang kanyang punyal at nilaslas ang mukha ni Aemond, inalis ang kanyang kanang mata. Sa oras na sa wakas ay dumating ang mga stable boy upang paghiwalayin ang mga mandirigma, ang prinsipe ay namimilipit sa lupa, napaungol sa sakit, at si Vigor ay umuungal din. Pagkaraan, sinubukan ni Haring Viserys na makipagpayapaan, na hinihiling sa bawat isa. Sa mga batang lalaki na humingi ng tawad sa kanyang mga karibal sa kabilang panig, ngunit ang mga paggalang na ito ay hindi nakapagpalubag sa kanilang mapaghiganti na mga ina. Hiniling ni Reyna Alicent na tanggalin ang isa sa mga mata ni Lucerys Velaryon, dahil sa mata na natamo niya kay Aemond. Si Prinsesa Rhaenyra ay walang ganoon, ngunit iginiit na si Prinsipe Aemond ay dapat tanungin ng matalim, hanggang sa isiniwalat niya kung saan niya narinig ang kanyang mga anak na tinawag na mga malakas. Ang pagpapangalan sa kanila ay katumbas ng pagsasabing sila ay mga bastard, na walang mga karapatan ng paghalili, at na siya mismo ay nagkasala ng mataas na pagtataksil. Nang pinindot ng hari, sinabi ni Prinsipe Aemond na ang kanyang kapatid na si Aegon ang nagsabi sa kanya na sila ay Strongs, at tanging sinabi ni Prinsipe Aegon, alam ng lahat. Tingnan mo na lang sila. Sa wakas ay tinapos na ni Haring Viserys ang pagtatanong, na nagpahayag na hindi na siya makakarinig pa. Walang mata na mapupunit, utos niya, ngunit kung sino man, lalaki o babae o bata, marangal o karaniwan o maharlika, kutsain ang kanyang mga apo bilang, malakas, muli, ang kanilang mga dila ay bubunutin ng mainit na mga sipit. Inutusan pa ng kanyang Grace ang kanyang asawa at anak na halikan at makipagpalitan ng mga panata ng pagmamahal at pagmamahal. Ngunit ang kanilang mga malingiti at walang laman na mga salita ay walang ibang dinaya kundi ang hari. Para sa mga lalaki, sinabi ni Prinsipe Aemond sa ibang pagkakataon na nawalan siya ng mata at nakakuha ng dragon sa araw na iyon, at itinuring itong patas na palitan. Upang maiwasan ang higit pang salungatan, at wakasan ang mga masasamang tsismis at mga baseng paninirang puri, higit pang ipinag-utos ni Haring Viserys na si Reyna Alicent at ang kanyang mga anak na lalaki ay babalik kasama niya sa korte, habang si Prinsesa Rhaenyra ay nakakulong sa Dragonstone kasama ang kanyang mga anak.
Mula ngayon si Sir Eric Cargill ng Kingsguard ay magsisilbing kanyang sinumpaang kalasag, habang ang Breakbones ay bumalik sa Harrenhal. Ang mga pagpapasya na ito ay hindi nasiyahan sa sinuman, sumulat si Septon Eustace. Mushroom Demers, isang tao man lang ang natuwa sa mga utos, dahil malapit ang Dragonstone at Driftmark sa isa't isa, at ang kalapit na ito ay magbibigay ng sapat na pagkakataon kay Daemon Targaryen na aliwin ang kanyang pamangkin, si Prinsesa Rhaenyra, nang hindi alam ng hari. Though Viserys I would reign for 9 more years, the bloody seeds ng Dance of the Dragons ay naitanim na, at 120 ak ang taon kung kailan sila nagsimulang umusbong. Ang sumunod na nasawi ay ang nakatatandang Strongs. Sinamahan ni Lionel Strong, Panginoon ng Harrenhal at kamay ng hari, ang kanyang anak at tagapagmana na si Ser Harwin sa kanyang pagbabalik sa malaki, kalahating wasak na kastilyo sa baybayin ng lawa. Di nagtagal pagkatapos ng kanilang pagdating, sumiklab ang apoy sa tore kung saan sila natutulog, at kapwa napatay ang mag-ama, kasama ang 3 sa kanilang mga retainer at 1 dosenang katulong, hindi natukoy ang sanhi ng sunog. Inilagay ito ng ilan sa simpleng kalokohan, habang ang iba ay bumulong-bulong na ang upuan ni Black Heron ay isinumpa at naghahatid lamang ng kapahamakan sa sinumang taong humawak nito. Marami ang naghinala na sinadya ang sunog. Iminumungkahi ni Mushroom na ang Sea Snake ang nasa likod nito, bilang isang gawa ng paghihiganti laban sa lalaking yumakap sa kanyang anak. Si Septon Eustace, mas malamang, ay pinaghihinalaan Prinsipe Daemon, inaalis ang isang karibal para sa pagmamahal ni Prinsesa Rhaenyra. Ang iba ay naglagay ng paniwala na si Larys Clubfoot ay maaaring may pananagutan, kasama ang kanyang ama at nakatatandang kapatid na lalaki, si Larys Strong ay naging Panginoon ng Harrenhal. Ang pinaka-nakakagambalang posibilidad ay sinulong ng walang iba kundi si Grand Maester Mellows, na nag-iisip na ang hari mismo ang nagbigay ng utos. Kung tinanggap ni Viserys na totoo ang mga chismis tungkol sa pagiging magulang ng mga anak ni Rhaenyra, malamang na gusto niyang tanggalin ang lalaking lumapastangan sa kanyang anak na babae, baka kahit papaano ay ibunyag niya ang pagiging bastardo ng kanyang mga anak. Kung gayon, ang pagkamatay ni Lionel Strong ay isang hindi magandang aksidente, dahil ang desisyon ng kanyang Panginoon na makita ang kanyang anak pabalik sa Harrenhal ay hindi inaasahan. Si Lord Strong ang naging kamay ng hari, at ang Viserys ay umasa sa kanyang lakas at payo. Ang kanyang grasya ay umabot na sa edad na 43, at naging matapang na. Wala na siyang sigla ng binata, at tinamaan siya ng gota, pananakit ng mga kasukasuan, pananakit ng likod, at paninikip ng dibdib na dumarating at umaalis at madalas siyang namumula at kinakapos ng hininga. Ang pamamahala sa kaharian ay isang nakakatakot na gawain, kailangan ng hari ng isang malakas, may kakayahang kamay sa balikat ang ilan sa kanyang mga pasanin. Sa madaling sabi ay naisipan niyang ipadala si Prinsesa Rhaenyra. Sino ang mas mahusay na mamuno kasama niya kaysa sa anak na babae na sinadya niyang humalili sa kanya sa Iron Throne? Ngunit iyon ay nangangahulugan na ibalik ang prinsesa at ang kanyang mga anak sa King's Landing, kung saan hindi maiiwasan ang higit na salungatan sa reyna at sa kanyang sariling mga anak. Itinuring din niya ang kanyang kapatid, hanggang sa naalala niya ang mga dating stints ni Prince Daemon sa maliit na konseho. Iminungkahi ni Grand Maester Mellows na magdala ng ilang nakababatang lalaki, at naglagay ng ilang pangalan, ngunit pinili ng kanyang grasya ang pagiging pamilyar, at inalala sa korte si Ser Otto Hightower, ang ama ng reyna, na pumupuno sa opisina noon para sa parehong Viserys at Old King. Ngunit halos hindi pa nakarating si Ser Otto sa Red Keep upang kunin ang handship, nakarating na sa korte ang balita na nag-asawang muli si Prinsesa Rhaenyra, na kinuha ang asawa sa kanyang tiyuhin, si Daemon Targaryen. Ang prinsesa ay 23, si Prinsipe Daemon 39. Ang hari, hukuman, at mga karaniwang tao ay lahat ay nagalit sa balita, hindi rin ang asawa ni Daemon o ang asawa ni Rhaenyra ay namatay kahit kalahating taon, ang magpakasal muli sa lalong madaling panahon ay isang insulto sa kanilang mga alaala, galit na idineklara ng kanyang grasya. Ang kasal ay isinagawa sa Dragonstone, bigla at palihim. Sinabi ni Septon Eustace na alam ni Rhaenyra na hinding-hindi papayag ang kanyang ama sa laban, kaya nagmamadali siyang nagpakasal upang matiyak na hindi niya mapipigilan ang kasal. Ang kabute ay naglagay ng ibang dahilan, ang prinsesa ay muling nagdadalang tao at hindi nais na manganak ng isang bastard. At sa gayon ang kakilakilabot na taon na 120 ak ay natapos sa pagsisimula nito, na may isang babaeng nangganganak.
Ang pagbubuntis ni Prinsesa Rhaenyra ay nagkaroon ng mas masayang kinalabasan kaysa kay Lady Laena. Sa paglipas ng taon, nagsilang siya ng isang maliit ngunit matatag na anak na lalaki, isang maputlang prinsipe na may maitim na lila na mga mata at maputlang kulay pilak na buhok. Pinangalanan niya itong Aegon. Sa wakas ay nagkaroon ng buhay na anak si Prinsipe Daemon sa kanyang sariling dugo, at ang bagong prinsipe na ito, hindi katulad ng kanyang tatlong kapatid sa ama, ay malinaw na isang Targaryen. Sa King's Landing, gayunpaman, ang Reyna Alicent ay lalong nagalit noong nalaman niya na ang sanggol ay pinangalan ng Aegon, na pinababayaan iyon laban sa kanyang sariling anak na si Aegon, na, ayon sa The Testimony of Mushroom, ito ay tiyak. Sa pamamagitan ng lahat ng karapatan, ang taong 122 ak ay dapat na naging isang masayang taon para sa House Targaryen. Si Prinsesa Rhaenyra ay humiga muli sa higaan ng panganganak, at binigyan ang kanyang tiyuhin na si Daemon ng pangalawang anak, pinangalanang Viserys ayon sa kanyang apo. Ang bata ay mas maliit at hindi gaanong matibay kaysa sa kanyang kapatid na si Aegon, at sa kanyang mga kapatid na si Velaryon, ngunit napatunayang isang napakamaaga na bata, bagamat, medyo nakakatakot, ang itlog ng dragon na inilagay sa kanyang duyan ay hindi kailanman napisa. Ang mga gulay ay kinuha iyon para sa isang masamang tanda, at hindi nahihiyang magsabi ng marami. Pagkaraan ng parehong taon, nagdiwang din ng kasal ang King's Landing. Kasunod ng sinaunang tradisyon ng House Targaryen, pinakasalan ni Haring Viserys ang kanyang anak na si Aegon the Elder sa kanyang anak na si Helaena. Ang lalaking ikakasal ay 15 taong gulang, isang tamad at medyo nagtatampo na batang lalaki, ang sabi sa amin ni Septon Eustace, ngunit nagtataglay ng higit sa malusog na gana, isang matako sa mesa, binibigyan ng swilang ale at strong wine at kinurot at hinihimas ang sinumang babaeng naglilingkod na naligaw ng kanyang maabot. Ang nobya, ang kanyang kapatid na babae, ay 13. Bagamat mas mataba at hindi gaanong kapansin-pansin kaysa sa karamihan ng mga Targaryen, si Helaena ay isang kaaya-aya, masayang babae, at lahat ay sumang-ayon na siya ay magiging isang mabuting ina, at gayon ang ginawa niya, at mabilis. Makalipas ang halos isang taon, noong 123 ak, ang 14 na taong gulang na prinsesa ay nagsilang ng kambal, isang batang lalaki na pinangalanan niyang Jaehaerys at isang batang babae na tinawag na Jaehaera. Si Prinsipe Aegon ay may sariling tagapagmana ngayon, ang mga gulay sa korte ay masayang nagpahayag. Isang itlog ng dragon ang inilagay sa duyan ng bawat bata, at may lumabas na 2 pisa. Ngunit hindi maganda ang lahat sa bagong kambal na ito. Si Jaehaera ay maliit at mabagal sa paglaki. Hindi siya umiyak, hindi siya ngumiti, wala siyang ginawa sa mga bagay na dapat gawin ng isang babe. Ang kanyang kapatid na lalaki, habang mas malaki at mas matatag, ay hindi gaanong perpekto kaysa sa inaasahan ng isang prinsipe ng Targaryen, na ipinagmamalaki ang 6 na daliri sa kanyang kaliwang kamay, at 6 na daliri sa bawat paa. Ang isang asawa at mga anak ay hindi gaanong nagawa upang pigilan ang mga gana sa laman ni Prinsipe Aegon na matatanda. Kung paniniwalaan si Mushroom, nagkaanak siya ng 2 bastard na anak sa parehong taon ng kambal, isang lalaki sa isang babae na ang pagkadalaga ay nanalo niya sa auction sa Street of Silk, at isang babae ng isa sa mga alipin ng kanyang ina. At noong 127 ak, ipinanganak ni Prinsesa Helaena ang kanyang pangalawang anak na lalaki, na binigyan ng itlog ng dragon at ang pangalang Maelor. Ang iba pang mga anak ni Reyna Alicent ay tumatanda na rin. Si Prinsipe Aemon, sa kabila ng pagkawala ng kanyang mata, ay naging isang bihasa at mapanganib na eskrimador sa ilalim ng pamumuno ni Sir Criston Cole, ngunit nanatiling isang mabangis at kusang bata, mainita ng ulo at hindi mapagpatawad. Ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki, si Prinsipe Daeron, ay ang pinakasikat sa mga anak ng Reyna, kasing talino niya, at pinakamaganda rin. Noong siya ay naging 12 noong 126 na ak, si Daeron ay ipinadala sa Old Town upang maglingkod bilang tagahawak ng kopa at mag-squire sa Lord Hightower. Noong taon ding iyon, sa kabila ng Blackwater Bay, ang si Snake ay tinamaan ng biglaang lagnat. Habang humiga siya sa kanyang kama, napapaligiran ng mga maester, bumangon ang isyu kung sino ang hahalili sa kanya bilang Lord of the Tides at Master of Driftmark sakaling angkinan siya ng sakit. Sa parehong pagkamatay ng kanyang mga tunay na anak, ayon sa batas ang kanyang mga lupain at titulo ay dapat ipasa sa kanyang panganay na apo, si Jaehaerys,
ngunit dahil si Jace ay malamang naaakyat sa Iron Throne pagkatapos ng kanyang ina, hinimok ni Prinsesa Rhaenyra ang kanyang batihing ama na pangalanan sa halip ang kanyang pangalawang anak, Looserise. Mayroon din si Lord Corlys gayunpaman, kalahating dosenang mga pamangkin, at ang panganay sa kanila, si Ser Vaemond Velaryon, ay nagprotesta na ang mana ayon sa mga karapatan ay dapat ipasa sa kanya, sa kadahilanang ang mga anak ni Rhaenyra ay mga bastard na inaanak ni Harwin Strong. Hindi naging mabagal ang prinsesa sa pagsagot sa paratang na ito. Ipinadala niya si Prinsipe Daemon upang sakupin si Ser Vaemond, pinaalis ang kanyang ulo, at ipinakain ang bangkay nito sa kanyang dragon, si Syrinx. Kahit na ito ay hindi natapos ang bagay, gayunpaman. Ang mga nakababatang pinsan ni Ser Vaemond ay tumakas patungo sa King's Landing kasama ang kanyang asawa at mga anak, doon upang humingi ng hustisya at ilagay ang kanilang mga paghahabol sa hari at reyna. Si King Viserys ay tumaba ng husto at namumula ang mukha, at kakaunti ang may lakas na umakyat sa mga hakbang patungo sa Iron Throne. Narinig sila ng kanyang grasya sa isang mabatong katahimikan, pagkatapos ay inutusang tanggalin ang kanilang mga dila, bawat isa. Ikaw ay binigyan ng babala, deklara niya, habang sila ay kinakaladkad palayo. Hindi ko na maririnig ang mga kasinungalingang ito. Ngunit habang siya ay bumababa, ang kanyang grace ay natisod at inabot ang kanyang sarili sa kanan, at hiniwa ang kanyang kaliwang kamay hanggang sa buto sa isang tallest na talim na nakausli mula sa trono. Kahit na si Grand Maester Mellows hinugasan ang hiwa ng pinakuloang alak at itinali ang kamay mga piraso ng lino na ibinabad sa mga pamahid na nakapagpapagaling, hindi nagtagal ay sinundan ng lagnat, at marami ang natakot na baka mamatay ang hari. Tanging ang pagdating ni Prinsesa Rhaenyra mula sa Dragonstone ang nagpabago ng tubig, dahil kasama niya ang sarili niyang manggagamot, si Maester Gerardis, na mabilis na kumilos upang alisin ang dalawang daliri sa kamay ng kanyang grasya upang iligtas ang kanyang buhay. Bagaman labis na nanghina sa kanyang pagsubok, hindi nagtagal ay ipinagpatuloy ni Haring Viserys ang pamamahala. Upang ipagdiwang ang kanyang paggaling, isang kapistahan ang idinaos sa unang araw ng 127 ak. Ang prinsesa at ang reyna ay parehong inutusang dumalo, kasama ang lahat ng kanilang mga anak. Sa isang pagpapakita ng pakikipagkaibigan, ang bawat babae ay nagsuot ng kulay ng isa't isa at maraming pagpapahayag ng pag-ibig ang ginawa, sa malaking kasiyahan ng hari. Itinaas ni Prince Daemon ang isang tasa kay Ser Otto Hightower at pinasalamatan siya para sa kanyang leal service bilang Han. Si Ser Otto naman ay nagsalita tungkol sa katapangan ng prinsipe, habang ang mga anak ni Alicent at ang anak ni Rhaenyra ay binati ang isa pang may halik at nagbasa-basa ng tinapay na magkasama sa mesa. O kaya ang talaan ng mga talaan ng korte, gabi na, pagkatapos umalis ni Haring Viserys para sa kanyang grasya ay madaling mapagod sinabi sa atin ng mushroom na si Aemond I ay bumangon upang i-toast ang kanyang mga pamangkin na Velaryon, na nagsasalita bilang pakunwaring paghanga sa kanilang kayumangging buhok, kayumangging mga mata, at lakas. Wala pa akong nakilalang kasing lakas ng mga pamangkin ko, pagtatapos niya. Kaya ibuhos natin ang ating mga tasa sa tatlong malalakas na batang ito. Nang maglaon, ang tanga ay nagulat, si Aegon the Elder ay nagalit nang hilingin ni Jacaerys ang kanyang asawa, si Hilaina, para sa isang sayaw. Galit na mga salita ang napalitan, at ang dalawang prinsipe ay maaaring magkagulo kung hindi dahil sa intervention ng Kingsguard. Kung si King Viserys ay napag-alaman tungkol sa mga pangyayaring ito ay hindi namin alam, ngunit si Prinsesa Rhaenyra at ang kanyang mga anak ay bumalik sa kanilang sariling upuan sa Dragonstone kinaumagahan. Matapos ang pagkawala ng kanyang mga daliri, Viserys ay never Saturday upon the Iron Throne again. Pagkatapos noon ay iniiwasan niya ang silid ng trono, mas piniling humawak ng korte sa kanyang solar, at nang maglaon sa kanyang silid sa kama, na napapaligiran ng mga maester, Septen, at ang kanyang tapat na tanga na Mushroom, ang tanging lalaking nakapagpapatawa pa rin sa kanya, sabi ni Mushroom. Bumisita muli si kamatayan sa korte makalipas ang ilang sandali, nang bumagsak si Grand Maester Mellows isang gabi habang umaakyat siya sa mga hagdan ng ahas. Siya ay palaging isang moderate na boses sa konseho, magpakailanman humihimok ng kalmado at kompromiso sa tuwing may mga isyu sa pagitan ng mga itim at mga gulay. Sa pagkabalisa ng hari, gayunpaman, ang pagpanaw ng lalaking tinawag niyang pinagkakatiwalaang kaibigan, ay nagdulot lamang ng panibagong pagtatalo sa pagitan ng mga paksayon.
Gusto ni Prinsesa Rhaenyra na si Maester Gerardis, na matagal nang nagsilbi sa kanya sa Dragonstone, ay itinaas upang palitan si Mellos, ang kanyang kakayahan sa pagpapagaling lamang ang nagligtas sa buhay ng hari nang putulin ni Viserys ang kanyang kamay sa trono, ang sabi niya. Gayunpaman, iginiit ni Reyna Alicent na pinutol ng prinsesa at ng kanyang maester ang kanyang grasya nang hindi kinakailangan. Kung hindi sila nakialam, ang sabi niya, tiyak na nailigtas ni Grand Maester Mellos ang mga daliri ng hari pati na rin ang buhay nito. Hinimok niya ang paghirang ng isang Maester Alfador, na kasalukuyang nasa serbisyo sa Hightower. Ang Viserys, na nasa magkabilang panig, ay hindi pumili ng alinman, na nagpapaalala sa prinsesa at reyna na ang pagpili ay hindi niya dapat gawin. Pinili ng Citadel of Old Town ang Grand Maester, hindi ang Crown. Sa takdang panahon, ipinagkaloob ng conclave ang chain of office kay Archmaester Orwyle, isa sa kanila. Tila nabawi ni King Viserys ang dati niyang sigla nang dumating ang bagong Grand Maester sa korte. Sinasabi sa atin ni Septon Eustace na ito ang resulta ng panalangin, ngunit karamihan ay naniniwala na ang mga potion at tincture ni Orwyle ay mas mabisa kaysa sa mga linta na ginasto ni Mellos. Ngunit ang gayong mga paggaling ay napatunayang panandalian, at ang gout, pananakit ng dibdib, at kakapusan sa paghinga ay patuloy na bumabagabag sa hari. Sa mga huling taon ng kanyang paghahari, habang ang kanyang kalusugan ay nabigo, higit na ipinaubaya ni Viserys ang pamamahala ng kaharian sa kanyang kamay at maliit na konseho. Dapat nating tingnan ang mga miyembro ng maliit na konsehong iyon sa bisperas ng mga dakilang kaganapan ng 129 na ak, dahil malaki ang papel nila sa lahat ng sumunod. Ang kamay ng hari ay nanatiling Sir Otto Hightower, ama ng reyna at tiyuhin sa Panginoon ng Old Town. Si Grand Maester Orwyle ang pinakabagong miyembro ng konseho, at naisip na hindi papabor sa mga itim o mga gulay. Ang Panginoong Komandante ng Kingsguard ay nanatiling Sir Criston Cole, gayunpaman, at sa kanya si Rhaenyra ay nagkaroon ng matinding kalaban. Ang may edad na si Lord Lyman Bisbury ay Master of Coin, kung saan ang kapasidad ay halos walang tigil ang kanyang paglilingkod mula noong panahon ng Old King. Ang mga pinakabatang konsehal ay ang Panginoong Admiral at Master ng mga barko, si Sir Tyland Lannister, kapatid ng Panginoon ng Casterly Rock, at ang Panginoong Confessor at Master ng mga bulong, si Larry Strong, Panginoon ng Harrenhal. Kinumplito ni Lord Jasper Wilde, Master of Laws, nakilala sa mga maliliit na tao bilang Iron Rod, ang konseho. Ang matigas na pag-uugali ni Lord Wilde sa mga usapin ng batas ay nagbigay sa kanya ng ganitong sobriquet, sabi ni Septon Eustace. Ngunit ipinahayag ng Mushroom na ang Iron Rod ay pinangalanan dahil sa katigasan ng kanyang miyembro, na nagkaroon ng 29 na anak sa 4 na asawa bago ang huling namatay dahil sa pagod. Habang sinasalubong ng Seven Kingdoms ang ika-129 na taon pagkatapos ng pananakop ng Aegon sa pamamagitan ng mga siga, piging, at bacchanal, si Haring Viserys I Targaryen ay lalong hamina. Ang kanyang pananakit sa dibdib ay lumala ng matindi na hindi na siya makaakyat ng mga hakbang, at kinailangang dalhin sa isang upuan sa paligid ng Red Keep. Pagsapit ng 2 buwan ng taon, ang kanyang grasya ay nawalan na ng gana at namumuno na sa kaharian mula sa kanyang kama, nang pakiramdam niya ay sapat na ang kanyang lakas upang mamuno sa lahat. Karamihan sa mga araw, mas gusto niyang ipaubaya ang mga bagay ng estado sa kanyang kamay, si Sir Otto Hightower. Sa Dragonstone, samantala, si Prinsesa Rhaenyra ay muling naging mahusay sa anak. Umakyat din siya sa kama niya, sa 3 araw ng 3 buwan ng 129 na ak, dinala ni Prinsesa Hilaina ang kanyang 3 anak upang bisitahin ang hari sa kanyang mga silid. Ang kambal na sina Jaehaerys at Jaehaera ay 6 na taong gulang, ang kanilang kapatid na si Maelor ay 2 lamang. Binigyan ng kanyang Grace ang sanggol ng isang singsing na perlas mula sa kanyang daliri upang paglaruan, at ikinwento sa kambal kung paano pinalipad ng kanilang apo sa tuhod at kapangalan na si Jaehaerys ang kanyang dragon pahilaga patungo sa pader upang talunin ang napakaraming ligaw, higanti, at wargs. Bagamat 12 beses nang narinig ng mga bata ang kwento, nakinig silang mabuti. Pagkatapos ay pinaalis sila ng hari, nagsusumamo sa pagod at paninikip ng kanyang dibdib. Pagkatapos Viserys of House Targaryen, ang una sa kanyang pangalan, hari ng Andals, ang Rhoenor, at ang unang lalaki,
Panginoon ng 7 kaharian, at tagapagtanggol ng kaharian, ay ipinikit ang kanyang mga mata at natulog. Hindi na siya nagising. Siya ay 52 taong gulang, at naghari sa karamihan ng Westeros sa loob ng 26 na taon. Pagkatapos ay bumagsak ang bagyo, at sumayaw ang mga dragon.